Bali dyan, normahan lang namin kasi hangir na yung ano natin dito, bakal mga pare ko, no? Ayan siya. So ito yung anim kanina mga pare ko, yung sinasabi ko sa plano mga pare ko, ito yung anim, itong nasa gilid, itong min bar natin sa gilid, pwede rin tawagin natin weave bar. Ayan siya. So yun, what's up mga pare ko, no? Panibagong araw na naman, panibagong video. For today's episode, for today's video mga pare ko ay magsishare tayo ng isang tutorial tungkol sa pagbabakal ng tie beam. Dito mga pare ko ay magsishare ko sa inyo step by step simula sa plano hanggang sa actual kung paano yung pagbabakal ng tie beam. So dito ay update ko na rin sa inyo kung anong yung natapos nating gawin sa ating ginagawang project ngayon. So wag na nating patagalin to, simulan na natin. Bale, ito yung plano natin mga pare ko, no? Ito yung mga schedule of reinforcement natin, is reinforcement rebars natin. Ito yung schedule of tie beam. Ito siya. Yan. Itong may anim na tuldok na yan. Ito yung mga min bars natin. Dito sa gilid, ito naman. Ito sa gilid yan, sa gitna. Ayan, sa gilid. Tinatawag din yung weave bars. Weave bars yan mga pare ko, no? Yung iba tinatawag yung side base rebars, ganyan. So dito yung talang tawag dito ay weave bars, yung nasa gilid. Yan yung mga bakal na ikakabit natin sa tie beam. At ito naman mga pare ko, no? Ito yung schedule of tie beam natin. At ito namang longitudinal section mga pare ko, ito yung tinatawag na min bar. Ito siya. Min bar kadalasan nating naririnig dito mga pare ko, no? Ito yung min bar. At ito naman yung schedule natin sa mga lateral ties natin mga pare ko, no? Ayan. Yung min bars natin ay 16 mm. Yung crank bars natin ay 12 mm. Ito yun, min bars. Crank bars kung tawagin nito mga pare ko, no? At ito naman lateral ties natin, 10 mm or stirrup. Lateral ties, kadalasang narinig natin is stirrup. Bali, yung schedule ng lateral ties natin, yung spacing niya ay isang 50 mm. Bali, 5 cm mga pare ko. 8-10, bali 10 cm. Yung the rest niyan ay 20 mm, 200 mm. I mean, bali 20 cm siya mga pare ko, no? So ayan siya. So punta tayo sa actual mga pare ko, ipapakita ko sa inyo kung paano natin binakalan yung mga tie beam natin o biga. So bali dito mga pare ko ay nabuhusan na namin yung mga tie beam. Bali doon na lang yung ipapakita ko sa inyo yung sa dulo kung paano natin binakalan yung tie beam natin. Dito tapos na natin nabuhusan yung mga pare ko. Punta tayo sa dulo. Yun yung ipapakita ko sa inyo. Dito medyo nakalutang na yung buhos natin kasi tagilid yung lupa natin mga pare ko, no? Kung napapansin nyo, yan. Mataas yung lupa doon kasi yung elevation natin, yung natural ground level natin ay doon tayo kumuha sa taas. Doon tayo kumuha sa taas. Kaya dito nakalutang na yung ano natin, tie beam. Yung bakal natin mga pare ko, no? Kung paano natin binakalan yung mga tie beam natin. Bali dyan, normahan lang namin kasi hangir na yung ano natin dito, bakal mga pare ko, no? Ayan siya. Bali mag-schedule kami na buhos ngayong hapon. Ito yung bubuhusan namin. So tara, diretso tayo sa topic natin ngayon mga pare ko, no? Kung paano natin binakalan yung mga tie beam natin. So ito yung so ito yung anim kanina mga pare ko, yung sinasabi ko sa plano mga pare ko. Ito yung anim. Itong nasa gilid, itong min bar natin sa gilid, pwede rin tawagin natin weave bar. Ayan siya. Yung lateral ties naman natin o stirrup, yung spacing niya mga pare ko, no?
Ito yung 5 cm at 8 10 cm. Yan, 8. Yung sa gitna naman, ayan, 20 cm yan mga pare ko, no? Yung spacing yan. At dito naman sa kabilang biga natin, ayan, 5 cm din yan. Tapos 10 cm, 8 10 cm, tapos the rest ay 20 cm yung nasa gitna. At ito naman yung mga crank bars mga pare ko, no? Ayan, ito yung tinatawag na crank bars o extra bar. Ito yung bin bars natin na 12 mm mga pare ko, no? Ayan siya. Para naman sa splicing ng min bars natin mga pare ko, no? Bawal po tayong magdugtong ng splicing sa kalapit ng poste mga pare ko. Dapat nasa gitna tayo ng midspan ng ano natin, ng tie beam natin. Dapat dito tayo naglagay ng splicing mga pare ko, no? Yung sukat naman ng splicing mga pare ko ay 96 cm. Ayan siya. Yan yung haba ng splicing natin, 96 cm. Yung standard na haba ng splicing natin. At doon naman mga pare ko, may crossbeam tayo doon, no? Parehas lang yung mga schedule ng reinforcement rebars natin dyan. Ano na yung spacing yan mga pare ko, parehas lang yan dito. Yan, punta doon. At sa hindi pa nakakaalam mga pare ko, no, itong top natin, ito natawag dito itong compression. At ito namang sa baba, ito yung tension natin mga pare ko. Ito yung compression, ito yung tension. So ayan, hanggang dito na lang muna yung video mga pare ko. Sana may nakuha ko yung idea kung paano natin bakalan yung mga tie beam natin.